All things are possible. Lord, I believe. Lord, I believe. Lord, I believe. All things are possible. Lord, I believe. Amen. Praise God. Puri ng Panginoon sa gabing ito. Tayo po'y magsisimula na po sa gawain ng ating Panginoon. Ito'y gabi ng ating panalangin. Hallelujah. Isang magandang gabi po sa ating mga kapatid sa pangalan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Saan mang dako kayo ng bansa naroon, sa ating mga kapatid sa live, nanonood sa live stream, at maging sa mga manonood sa replay at sa archives, na ang pagpapala ng Panginoon ay sumagana sa inyo sa araw na ito. Hallelujah. Tayo po'y babasa sa aklat ng Saint Luke, last chapter 24. Umpisan po natin sa verse 13. Amen. Inimbitahan ko po ang lahat na tumayo ng pagbigay ng galang sa salita ng ating Panginoon. Hallelujah. Amen. Basahin ko po, kapatid. Mga kapatid, Luke 24 verse 13. Behold, two of them went the same day to a village called Emmaus, which was from Jerusalem about 80 furlongs, and they talked together all these things which had happened. Amen. And it came to pass that while they communed together and reasoned, Jesus himself drew near and went with them. Sa verse 16 po, but their eyes were holden that they should not know him. And he said unto them, what manner of communication are these ye have one to another as ye walk are sad? So tinanong sila ng Panginoong Hesus Kristo kung ano ang kanilang pinag-uusapan, kung bakit sila malungkot habang sila naglalakad. Amen. And sumagot si Cleopas sa verse 18, and the one of them whose name was Cleopas, answering, said unto him, art thou only a stranger in Jerusalem, and hast not known the things which are come to pass there these days? Amen. And sa verse 19 po, and he said unto them, what things? Tinanong sila ng Lord, hallelujah, kung anong mga bagay. And they said unto them, concerning Jesus of Nazareth, which was a mighty indeed, which was a prophet, mighty indeed in word before God and all the people. Amen. Sa verse 20 po, and how the chief of the priests and our rulers delivered him to the condemned to death, and have crucified him. But we trusted that it had been he which should have redeemed the Israel. And beside all this, today is the third day since these things were done. So sabi nila, naniniwala kami na siya yung magliligtas sa bayan ng Israel. Ngunit siya'y patay na ngayon. At ito'y pangatlong araw na nang namatay ang ating Panginoong Hesus Kristo. So ito ay ang Resurrection Day. Ang araw na ito ay ang Resurrection Day ng ating Panginoon. At ang sabi nila, yeah, and certain women also of our company made us astonished, which were at the sepulchre. Amen. Ito ay yung mga kapatid nila, sila Maria, na pumunta sa tomb ni Jesus Christ. And when they found not his body, they came saying that they had also seen a vision of angels which said that he was alive. So, nagpakita sa mga kapatid na babae, yung anghel ng Panginoon na sinabi, bakit nyo hinahanap yung buhay sa lugar ng mga patay? Amen. Dahil ang Panginoong Jesucristo ay bumangon na ng ikatlong araw. Amen. Sa 24, and certain of them which were with us went to the sepulchre, and found it even so as the woman had said, but him they saw not. So hindi nila natagpuan ng Panginoong Jesucristo sa tomb. And he said unto them, O fools, ito, sabi ng Panginoon sa kanila, O fools and slow of hearts to believe all the prophets have spoken. Ought not Christ have to suffer these things and to enter into his glory? Amen. Sabi ng Panginoon, di ba marapat lang na
sapitin ito ng Panginoon dahil ito'y nasusulat. Hallelujah. At kanyang sinimulan na ipakilala ang kanyang sarili sa pamamagitan ng Scripture. And beginning at Moses and all the prophets, he expounded unto them in all the Scriptures the things concerning himself. And they drew nigh unto the village whither they went, and made as though he would have gone further. But they constrained him. So, habang nag-uusap sila, hallelujah, malapit na sila doon sa bayan, hallelujah, na kanilang tutuluyan, hallelujah, ang Panginoon ay nagmukhang lalagpas na sa kanila, maghiwalay na sa kanila. So, inimbitahan nila yung Panginoon. Sabi niya, but they constrained him, saying, abide with us. So, inimbitahan nila yung Panginoon na manatili ka sa amin, tumuloy ka sa amin. For it is towards evening, and the day is far spent, and he went in to tarry with them. Ganyan po ang Panginoon. Ha? Akala natin lalagpasan niya tayo. Ngunit ang Panginoon, inaantay lang ang ating invitasyon na siya'y patuloyin natin sa ating puso. Amen. And it came to pass, as he sat down at the meat with them, he took bread and blessed it, and brake and gave it to them. So, meron lang iisang tao na gumawa nito sa kalagitnaan nila. Walang iba kundi ang Panginoong Hesus Kristo. And their eyes were open nung na-recognize nila yung way ng Panginoon, ng pagbe-break ng bread, ng pagpapanalangin, na-recognize na nila ito yung Panginoong Hesus Kristo. And their eyes were open, and they knew Him, and He vanished out of His sight. Amen. Tayo manalangin, mga kapatid. Hallelujah, Panginoong Hesus Kristo. Hallelujah. Sa iyong pangalan kami dumudulog, Lord. Kami po nagpapakumbaba, Lord, sa iyong dakilang habag ng hallelujah, sa iyong dakilang trono, Lord God, ng habag at awa. Kami kahabagan mo, Lord God. Patawarin sa lahat ng aming karumihan, sa lahat ng aming imperfections, Lord God, sa lahat ng mga bagay, Panginoon, na hindi naging kalugod-lugod sa iyong harapan na aming nagagawa, nasasambit, naiisip, na nanasa, Panginoon. Kami pakalinisin mo, Lord, ng iyong banal na dugo, ng iyong banal na Espiritu, Lord God, ng iyong banal na salita, upang kami maging worthy, Lord God, na makinig at tumagap ng iyong salita. Maging worthy kami, Lord God, sa ebanghelyo ng aming Panginoong Hesus Kristo. Lord God, amin pong tinataas sa iyo sa panalangin ang gawain ito, Panginoon. Ito'y gawain mo, Panginoon. Naway ikay, hallelujah, pangunahan mo kami, Lord. Kami samahan mo, kami pagpalain mo, hallelujah, Lord. Kami ituwid mo kung kinakailangan, Panginoon, sa ikasasakdal ng aming pananampalataya habang kami naghihintay sa iyong pagbabalik, Panginoon. Namin din pong, hallelujah, tinataas sa panalangin ng aming mga kapatid, Lord, na nasa daan pa. Patungo sa bahay dalangin ng Lord God, pakaingatan po sila, Lord God, nang sila din yung makasama namin dito manambahan sa iyong dakilang pangalan, Panginoon. At ikaw ay mapupurihan namin, Lord, sa Espiritu at sa katotohanan, Lord God. Amin pong tinataas sa iyo ang aming mga kapatid, Lord God, na hindi nakakadalo sa hallelujah, sa gawain, Panginoon, sa anumang kadahilanan, Lord. Kung sila hinihigpitan ng kanilang schedule, Lord God, mga karamdaman, hallelujah, Lord, abutin mo rin po ang aming mga kapatid, hallelujah, nang sila rin, Panginoon, makapiling namin at makasamang maglingkod sa iyo, sa aming Panginoong Hesus Kristo, ang aming buhay na Diyos. Panginoon, itago mo po ang iyong maliit na lingkod, hallelujah, Lord, hallelujah, ako'y walang kakayanan, Lord God, na, hallelujah, magturo, walang kakayanan sa aking sarili, Lord God, sa iyo lang ako umaasa, Lord. Ako pong isinusuko ang vessel na ito, Lord God. Ito ay iyong gamitin, Lord, sa, hallelujah, pagpapala ng aking mga kapatid, Lord God. Hallelujah, itikom mo, Lord, ang aking bibig sa aking mga sariling kaisipan, Lord. Ibukay ito, Panginoon, sa salita ng buhay, Lord, na kailangan namin, Panginoon, sa panahong ito, upang kami masakdal, Panginoon, kami makasalubong sa muli mong pagbabalik, Panginoon. Lahat ng glory and honor, Lord God, ay para lamang sa iyo. Ito'y inaalay namin sa iyo, Panginoon, because you word it, O Lord God. Hallelujah. Salamat, Lord God, sa gabing ito. Amin pong ikinukumit ang lahat sa makapangyarihang pangalan ng Hari ng mga Hari, Panginoon ng mga Panginoon, ng aming Panginoong Hesus Kristo. Amen and amen. Praise God. Makaupo na po tayo, mga kapatid. Hallelujah. Sa ating pong binasa, sa Luke chapter 24, ito'y tungkol sa Resurrection Day. Hallelujah. Nung ang Panginoong Hesukristo ay pinako sa krus, hallelujah, sa ikatlong araw, siya'y bumangon kung ano yung sinabi niya sa Scripture. Hallelujah. At ang Christian, ang pagiging Christian ay nakabase sa death, burial, and resurrection ng Panginoong Hesukristo. Amen? Kung hindi nabuhay muli ang Panginoon, so, we're lost. Kasi naniniwala tayo sa bagay na hindi nangyari.
Pero ang bagay nito ay totoo dahil there's an empty tomb. Amen. Praise God. Dahil ang Panginoong Jesus Kristo ay nag-resurrect on the third day. Praise God. Hallelujah. At ang resurrection ay bringing something that was down. Hindi yung replacement. Kasi yung replacement, halimbawa, ganito mga kapatid, yung susi ng bahay mo, nawala mo, nalaglag mo somewhere else, susi ng sasakyan, no, kahit na anong susi. So, ang sasabihin mo, kailangan ko ng susi na kagaya nito. So, hindi yan resurrection. This is replacement. So, hindi ganyan ang Panginoong Jesus Kristo. Kung ano yung katawan na inilibing, yun din yung katawan na iniresurrect. Praise God. Purihin ang Panginoon. Resurrection is bringing up the same thing that was down. Hallelujah. Hallelujah, mga kapatid. Atin pong buksan ang preaching ng prophet sa When Their Eyes Were Open. Yung sermon is 54. Ah, 560420. Yung sa paki-search na lang po yung preaching. 560420. 56-0420. Amen. Babasahin ko na lang. Amen. Simulan natin sa 45. See, we call it tonight, we got medical names, call it cancer, epilepsy, and all kinds of things. But Christ called them devils. The word devil is tormentor. Like a person that was deaf and dumb. Ayan, amen, praise God. Tama. Like a person that was deaf and dumb, the doctor would examine that person. Now, listen close. He'd say, well, the nerve is dead in the ear or on the vocal cord. The nerve is dead, that's the reason you can speak of or can hear. There's no vibration. It's dead. Sabi ng doktor, di ba, kung hindi ka nakakarinig, merong parte sa katawan mo na namatay. Kung hindi ka nakasalita, merong parte, may nerve kang hindi gumagana. So, ang tanong niya, well, why did it die all over the body then? Bakit hindi namatay yung buong katawan? Bakit meron lang certain part? Sabi ng doktor, I don't know. He said, it just died there. So, sabi niya, ituloy natin mga kapatid. Well, the thing of it is what the doctor works on, what his five senses will declare. Diba? Kung ano lang yung five senses yung kaya niyang patunayan sa'yo. Yung sense of taste, feel, smell, and hear. Has anybody here ever heard the old Missouri thought, seeing is believing? So, merong silang paniniwala na kagaya hanggang ngayon. Ito ay nagpapatuloy na to see is to believe. Did you ever heard that? You want to see how foolish that is just a minute? Let me show you something, sabi ng prophet. Over here, here's a man standing before me with a gray suit. Sabi niya, tinuro niya yung parting ito. Sabi niya, sa parting ito, merong lalaking nakatayo sa akin na naka-gray na suit. He's got a striped tie, quite a bit larger than I am. Meron siyang necktie na stripe. Tapos, medyo mataas siya kaysa sa akin. How many believe that? Why? You see. Sabi niya kasi nakikita niya yung tao. Di ba? Over here, please, step back this way, sabi ng prophet. Umatras ka. Now, I cannot see him. So, pag umatras ka, kung mayroong wall doon, nakatago na yung brother. Sabi niya, now, I cannot see that man. It's impossible for me to see him. But do you know, what do you want to argue with me? He's not there. So, kagaya nung sinasabi ng to see is to believe, kung di niya nakikita yung tao, di ba, i-argue niya na, nandyan siya, pero hindi mo siya nakikita kasi may nakaharang na wall. Amen? I know he's there just as well as if I was looking at him, and I can see him, then seeing is not believing. So, itong katuruan na to ay mali, kahit sa anong anggulo nating tignan. And I've got a sense of feeling, and I can feel him. Di ba? Pag may nakatayo dyan sa malapit sa'yo, nararamdaman mo. Kahit na hindi mo siya nakikita,
Minsan nararamdaman mo, mainit, nararamdaman mo, naririnig mo yung hininga, naririnig mo yung yapak ng tao. So, and the sense of the feeling just as reliable as sense of seeing. So, parehas lang siya. Yung sense of seeing and feeling, reliable, parehas sila ng, ang tawag dito, ng trait. Amen. Amen? How many senses are there in human body? 5. See, taste, feel, smell, and hear. Now, I can contact him in my sense of feeling. Now, I cannot contact him in the sense of feeling. It's dormant, but my sense of sight says he's there. Now, seeing is believing now, but feeling is believing now. So, kung seeing is believing, nakikita mo siya, di ba? So, magkakaroon na naman ng bagong katuruan. Feeling is believing naman ngayon. So, hanggat hindi to matatapos, kasi 5 yung senses, so magiging 5 ito. So, hindi to concrete. Sabi niya, and then, where's the pianist? Tinanong ni Brother Branham. Organist or something. Give us a little note. Would you, sister? How many believes there's music? Naniniwala ba kayo ng may music? Amen, di ba? Pero hindi natin nakikita yung music. Let's see your hands. How many of you sees it? Di ba? May nakakita na ba ng music sa atin? Hindi natin nakikita yung music, pero naniniwala tayo at alam natin na totoo yung music kasi naririnig natin. Di ba? Raise your hand. Did you see it? Well, why did you raise up your hand for then? If seeing is believing, hearing is believing now. So, meron na pangalawang example ng prophet. So, seeing is believing, feeling is believing, hearing is believing. So, napakadaming paniniwala nito mga kapatid, pero ito lahat ay mali. See, hearing is believing. Sa 47, ituloy natin. Now, what is faith? Faith is the substance of things hoped for, the evidence of things you do not see, taste, feel, smell, or hear. You believe it, mga kapatid, di ba? Ang pananampalataya, hindi ito nakabase sa senses ng tao. Ito'y attribute ng Panginoon na inimpute sa tao. Ito'y ibinigay sa atin before the foundation of the world. Itong faith na ito ay galing sa Panginoon. At ang Panginoon ay maaari mo lang makontak through faith. Amen? Your body has 5 senses. None of them senses contact God. God give you them 5 senses to contact your earthly home here on earth. So, ang purpose lang na itong 5 senses natin, para lang dito sa mundong to. Hindi to, wala itong kinalaman sa spiritual. Dahil ang spiritual eye natin ay ang ating faith. Amen? Hallelujah. But you contact God by faith. Tuloy natin mga kapatid. That's the great mechanical age that we are live in. He got scientifically proved it like Moses. If he was standing there at the bush, what if he'd been a modern man today and the bush was on fire? So before, nung time nila, kung ano yung tinetestify ng tao, pinaniniwalaan nila. Kasi siya mismo person experience. Siya yung witness nung miracle na nangyari sa buhay niya. Pero pag i-compare mo yan sa modern day ngayon, pag sinabi mo nakita ko, umapoy yung bush, burning bush, ang sasabihin nila sa'yo, halika, dali natin sa laboratory, i-test natin kung anong cause. Kasi hindi sila maniniwala. Di ba mga kapatid? Amen. What if had been a modern man today and the bush was on fire? What if he said, now, wait a minute, I'm going to take this bush to some leaves of it and I'm going down to laboratory to give a chemical test and find out why them leaves didn't burn and got fire on them. See? Di ba? So, subukan nila itong arukin mga kapatid kung bakit umaapoy yung burning bush pero hindi nasusunog yung leaf. Eh, hindi naman ito kayang ipaliwanag ng siyensya dahil wala itong kinalaman sa, hallelujah, sa makamundong bagay. Ito'y presensya ng Panginoon. Hallelujah. In those days, when a miracle was done, they took a man's word for it and went on. So, nung mga panahon na yon, pag may nangyaring milagro, kagaya ni blind Bartimaeus, di ba, nung siya'y pinadilat ng Panginoon sa kanyang pagkabulag, hallelujah, naniwala sila sa testimony ng kapatid dahil nakita nila yung tao, ito yung bulag, ngayon ay nakakakita na. And nung time na yun, walang kahit na sinong taong nagpagaling at nagpadilat ng mata bukod sa Panginoong Hesus Kristo. Amen? Because they know it was supernatural. Ngayon, dati, alam nila na ito'y supernatural, but today, they got to run it through the scientific test and you can prove God you can't prove God by scientific test, di ba? God is believed and you know Him by faith. So, sa modern day,
pipilitin nila tong explain sa iyo mga kapatid. Alam niyo naman po ang siyensya, pilit na inuunawa ang Panginoon. Kagaya ng ginawa ni Nimrod, gumawa siya ng sarili niyang daan patungo sa langit. Hallelujah. Ganito ang kaisipan ng tao. Ngunit hindi ganito ang pamamaraan ng Panginoon. At ang tanging paraan lang para makontak natin ang Panginoon ay true faith. Praise God. Puri ng Panginoon. Salamat sa pananampalataya na ibinigay niya sa atin at tayo'y nakakalapit sa ating Panginoon Hesus Kristo. Amen. Ituloy natin mga kapatid sa 48. A fellow said to me not long ago, he said, Brother Branham, anything that's not scientifically proven is not real. Ito naman, may nag-approach naman sa ating mahal na propeta, sa ating kapatid. Sabi niya, kung ano yung not scientifically proven, yung hindi kayang patunayan ng siyensya, hindi totoo. So, ito'y parehas din na senaryo, ngunit sa kabilang banda, kumbaga, sa ibang point of view. I said, I will just contradict that, brother, and say anything that is scientifically proved isn't real. So sabi ng ating kapatid na si Brother Branham na iko-contradict ko yung statement na yan. Sabi niya, he said, that don't sound intelligent. Sabi niya, hindi yan tunog matalino, sabi sa kanya ng taong yun. Kasi siya nakabase sa siyensya. And then sabi ng prophet, I said, I know it don't sound intelligent, but it's correctly intelligent. The real things of life cannot be scientifically proven. Tama ba mga kapatid? He said, if it's scientifically proven, I can't accept it. Sabi ng tao. Sabi niya, pag hindi mo kayang patunayan ito sa siyensya, hindi ko yan tatanggapin. Sabi ng prophet, tinanong siya, I said, are you married? Sabi niya, yes, sir. You love your wife? Tinanong ulit siya ng ating kapatid. Sabi niya, yes. I said, scientifically, tell me what love is. So, tinanong siya ng prophet, ipaliwanag mo sa akin kung ano yung pag-ibig. Sabi niya, what part of you show? Pull it out here and let them see it. Analyze it. Let me see what part of love that makes you love that woman different from anyone else. So, paliwanag mo sa akin kung bakit mas mahal mo yung asawa mo kaysa sa napakaraming tao dito sa mundo, napakaraming babae. Sabi niya, and makes you love your children different from other children. What scientific? Amen. I said, have you got any mind? Sabi ng prophet. So, napuzzle siya mga kapatid dahil yung statement niya na kailangan mapatunayan ng siyensya bago siya maniwala, napuzzle siya. Sabi niya, he said, certainly. Sabi niya, I said, scientifically, sabi niya, tinanong siya ng prophet, have you got any mind? Meron ka bang utak? Sabi ng prophet. Sabi niya, I said, scientifically, show me what your mind is. Meron ka bang kaisipan? Sabi ng prophet. Hindi pala utak, mga kapatid. Ang tamang term is kaisipan. So, yung kaisipan, alam naman natin, hindi natin yan nakikita, mga kapatid. Di ba? Tinanong siya ng prophet, scientifically show me what your mind is. Sabi ng kapatid, can't be done. Certainly. But it's real. Sabi ng propeta, hindi ito mangyayari kasi hindi mo to kayang ipaliwanag. Certainly, but it's real. Totoo ito kagaya ng love, joy, peace, long-suffering, goodness, gentleness, patience, all are those and they are real. The scientific things are perishable. Diba? Lahat ng kayang patunayan ng siyensya, perishable. Pero ang Diyos, eternal. Praise God. Purihin ng Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Come from earth, but the unscientific things are real. Are real things that come from heaven. God, Holy Spirit, angels, supernatural, they are the everlasting things. Believe on the Lord. Don't try to scientifically prove anything. Just have faith in God. Praise God. Amen. Yan po ang mga tao sa kasalukuyan. Ito po'y, hallelujah. Sa sitwasyon natin ngayon, maraming mga tao na nakakita na ng maraming himala, niligtas na ng Panginoon sa kamatayan. Praise God. Narinig na ang mga istorya sa Bible tungkol kay Abraham, kay Elijah, kay Isaac, kay Samson, hallelujah. Pero hindi ba rin sila naniniwala? Kasi, hallelujah, gusto nilang patunayan sa sarili nilang pamamaraan. Pero wala pong ibang paraan, kundi dapat lang ay tayo'y maniwala ayon sa, hallelujah, pananampalatayang ibinigay sa atin ng Panginoon. Amen. So, tuloy natin mga kapatid sa 49. Ito, dahil ito sa science, amen. Remember, there was 2 trees in the Garden of Eden. Amen. May 2 puno sa loob ng hardin ng Eden.
Amen. One was of them was the tree of science. Ito yung tree of knowledge of good and evil. The other was the tree of faith. Ito yung tree of life. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus Kristo. As long as man eat from the tree of faith, he lived. So, kung hanggang ngayon mga kapatid, kung tayo kakain sa puno ng buhay, mabubuhay tayo hanggang eternal. Dahil kinakain natin ay ang bunga ng Panginoong Hesus Kristo, ang kanyang salita. Ngayon, sabi dito, but the first bite, he took of the tree of science, knowledge, di ba? Nung si Eva ay kumain ng bunga ng puno ng knowledge and good and evil, di ba? Siya'y namatay. He separated himself from God. Di ba? Death is eternal separation from God. Amen. Pag ikaw ay na-separate na sa Panginoon, hallelujah, walang ibang paraan para ikaw ay maligtas. Amen. And he destroyed himself. And every time man bites from the tree of science, he destroy himself. So habang ikaw ay tumatangan dito sa makamundong paraan, sa siyensya, hallelujah, winawasak mo ang iyong sarili. Ito ang sabi ng prophet, science destroys. Tama ba mga kapatid? Lahat ng imbensyon, di ba? Sasakyan, hallelujah, telebisyon, cellphone, lahat ito may downside sa tao. Science destroy, faith builds. I have nothing against the tree of science. Di ba? Hindi siya tutol sa tree of science kasi ito ay ginagamit din to ng Lord. Itong technology, kagaya na itong magnetic tape na i-store yung hallelujah message sa age na to. Naririnig natin ngayon, in-improve nila, nilagay nila sa application ng phone. It is true science, di ba? Kung gagamitin ito sa tama. Amen. Sabi nga, amen, praise God. Amen. I have nothing against a tree of science. It's done wonders, but you can't depend on it. Here, sabi niya, where you have depend on your faith, it's everlasting. Believe on God. Believe that He raised from the dead. Amen. And He may have to come into your lovely audience tonight and show Himself alive to you by working through His church is my sincere prayer. So through faith, kailangan ang tanging paraan para makakommunicate tayo sa Panginoon. I mean, may na-skip tayong isang Brad, pakiangat nga sandali. Hibit, ayan. So yung tao, nung siya'y kumagat sa puno ng, hallelujah, nung siya'y nag-consume ng bunga ng tree of knowledge of good and evil, he bit of gunpowder. Sabi ng prophet, diba gumawa siya ng gunpowder. Ang namatay din, yung comrade din niya. Hindi lang yung kalaban, namamatay din yung comrade niya. Kasi yung kalaban, meron din parehas. He bit of automobile. Gumawa yung tao ng mga sasakyan. Diba? And it kills more than all the wars put together. Mas maraming namatay sa vehicular accident. Pag ikinumbine mo lahat ng mga taong namatay sa vehicular accident, kesa sa namatay sa gera, sabi ng propeta. He beat himself of a cobalt bomb. Now, wonder what he's going to do with it. Amen. Alam naman natin na ang bomba ngayon, hindi na granada, hindi na teka-teka. Ito'y nuclear. Amen. It can destroy the world. Amen. Kinabubuhayan natin. Amen. So, nung time na yon, nung naglalakad ang disipulo ng Panginoong Hesus Kristo, ito yung mga tagasunod niya, amen, resurrection is unusual. Walang taong nag-resurrect bukod sa Panginoon. Amen. So, ito'y bago sa kanila. Kagaya ito ng kapanganakan ng Panginoon, di ba? Siya'y pinanganak through virgin birth. Praise God. So, He always does these things according to the Word. Yung Panginoon, merong pattern na kung paano siya kumilos. Ito'y nakasulat sa Scripture. At ito'y mangyayari. Amen? Ito'y hindi babalik na void sa Lord. Lahat ng nakasulat sa aklat ng hula, ang Biblia, ang salita ng Panginoon, ay magaganap. At hindi ito mapipigil ng mundong ito. Praise God. And marami sa ating, di ba, He always does these things according to His Word. Ito yung Panginoon. Yung divine healing, di ba? Pinapagaling tayo ng Panginoon. Pero, unusual yan sa kanila. Pero, pangako yan ng Panginoon sa atin na tayo'y pinagaling na. By stripes we were healed, di ba? We are healed. Sabi nga sa Isaiah 53 verse 5, tapos,
Sabi naman sa Mark 16 verse 17, these signs shall follow them that believe. Di ba? Yung signs and wonders, sumusunod lang yan sa mga taong nananampalataya sa Panginoong Hesus Kristo. Pero sinasabi ng mga tao ngayon na tapos na, yung the days of miracle are past. They don't believe it kasi hindi sila nananampalataya, hindi sila nag-study ng Scripture. So kung tayo ito'y, hallelujah, parang paghinga, natural sa atin ng pagbasa at pagsaliksik ng salita ng Panginoon. Dahil ito'y buhay natin, dito tayo nagkakaroon ng kalakasan, kaya lagi natin sinasaliksik. So alam natin kung ano yung mga nakahula sa panahong ito. Alam natin kung ano ang mangyayari dahil ito'y pinahayag ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita. Amen? So, paano ka magkakaroon ng pananampalataya? Sabi sa Romans 10:17, so then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Amen? Kung ikaw, inuubos mo yung oras mo sa hallelujah, sa social media, tapos i-claim mo na ikaw ay may pananampalataya, hindi ka nagbabasa ng scripture, ito'y, hallelujah, hindi tama mga kapatid, di ba? Kung lagi kang nasa mall, hallelujah, busy ka sa kahit anong mga bagay na walang katuturan, sinasayang mo sa mga walang katuturang bagay yung oras na dapat iginugugul mo sa kapurihan ng Panginoon. Ito'y mali mga kapatid at hindi ka makakuha ng pananampalataya sa mga ganyang gawain. Amen. Ituloy natin balik natin Brad sa Luke 24 verse 19. Amen. Sige Brad, simulan natin sa praise God. Amen. He said, and he said unto them, 19. Amen. And he said unto them, what things, di ba? Nung si Cleopas, siya lang kasi yung pinangalanan dito, yung sa verse 18. Amen. And one of them, whose name was Cleopas, answering, said unto him, art thou only a stranger in Jerusalem? Kasi tinanong sila ng Panginoon nung naglalakad sila, anong pinag-uusapan nyo? Bakit malungkot kayong naglalakad? So, sinagot niya ang Panginoon. Sabi niya, dayuhan ka ba dito sa Jerusalem? Sabi niya, hindi mo ba alam kung ano yung nangyayari ang kaganapan ngayon dito? Hindi mo alam yung viral na itong nakaraan lang? Sabi niya, may nangyari dito in this day, sabi niya. Sabi ng Panginoon, and sabi niya, and he said unto them, what things? Tinanong sila ng Panginoon, anong mga bagay? And they said unto them, concerning Jesus of Nazareth, which was a prophet, mighty in deed and word before God and all the people. So, ang Panginoon ay a prophet, mighty in deed and word before God. Kasi itong mga taong to, mga kapatid, down yung faith nila during that time. Kasi umaasa sila. Kagaya nga nung nasa taas na part nito na sabi nila, umaasa sila na ang Panginoon yung magliligtas sa kanila, di ba? Sa bayan ng Israel. So, namanglaw tong mga kapatid natin habang sila'y naglalakad. Nag-uusapan nila ang Panginoon. Sabi niya, yung pag-asa natin na magliligtas sa Israel, pinatay pa ng mga punong saserdote pa na mismo nila ng time na yon. At ituloy natin sa sige, basahin na lang natin Brad hanggang baba. And how the chief priests and our rulers delivered him to condemn to death and have crucified him. But we trusted that it had been he which should have redeemed Israel. And beside all this, today, the third day, these things were done. So, ang pag-asa nila, ang Panginoong Hesus Kristo, nananampalataya sila na siyang magliligtas sa bayan ng Israel. At mula nung nangyari yun, ito'y pangatlong araw na nang namatay siya. Yeah, in certain woman also on our company made us astonished, which were early at the sepulchre. And they found not his body, and they came saying that they had also seen a vision of angels which said that he was alive. Sige, magja-jump na tayo sa 28, Brad. Amen. Nang malapit na sila sa village, and they drew him nigh unto the village, whether they want
whither they went. And He made us thought that He would gone further. Kagaya nga nung sinabi natin kanina, ng Panginoon, hallelujah, nung sila yung papalapit na sa bayan na kanilang pupuntahan, ang Panginoon umakmang, hallelujah, lalagpas na sa kanila, di ba? Pero inimbitahan nila. Ganito ang Panginoon na hindi kanya pupersahin. Ang Panginoon natin ay gentleman, di ba? Hindi niya ipipilit sa iyo ang sarili niya. Kakausapin ka niya hanggang siya, ikaw mismo sa sarili mo, tanggapin mo siya. Amen? So, kagaya nga ng sinabi natin kanina, ang Panginoon, inaantay lang na ang invitasyon mula sa kanila. So, nung in-invite nila yung Panginoon, hallelujah, sumama sa kanila ang Panginoon. Hallelujah, praise God po rin ng Panginoon. Amen. Kagaya nung nangyari kay Abraham sa plains of Mamre, sa Genesis 18, verse 1 to 3. Amen. And the Lord appeared unto him in the plains of Mamre, and he sat in the tent door in the heat of the day. So, katanghaliang tapat to mga kapatid. Hallelujah, nung nag-appear yung Panginoon kay Abraham. And he lifted up his eyes, ang pangalan niya pa dito ay Abram, dahil hindi pa binibigay sa kanya yung covenant, ang pangako. And he lifted up his eyes and looked, and lo, 3 men stood by him. So, natanaw niya sa malayo, may 3 tao. And when he saw them, he ran to meet them from the tent door and bowed himself toward the ground. So sinalubong ng ating ni Abraham ang ating Panginoong Jesus Kristo. Hallelujah, sa daan, hallelujah. And he said, "My Lord, if now I have found favor in thy sight, pass not away, I pray thee, from thy servant." So it's the same thing na ginawa ni Abraham, di ba? In-invite niya yung Panginoon. Huwag mo kong lagpasan, Panginoon. Hallelujah, tumuloy ka dito sa akin. Hallelujah. Praise God, purihin ang Panginoon. Hallelujah, ituloy natin mga kapatid sa Luke. Amen. Hallelujah. Sa Luke 24, balik natin doon, Brad. Sa taas na part, 13. Amen. And behold, 2 of them went that same day to a village called Emmaus, which was from Jerusalem about 80 furlongs. So, itong Emmaus, ito ay nasa west ng Jerusalem, like 6 kilometers away. And they talked together of all these things which had happened. Amen. And it came to pass that while they communed together and reasoned, Jesus himself drew near and went with them. Amen? Ang Panginoon, sabi ng Panginoon sa Matthew 18, verse 20, "For there were 2 or 3 gathered together in my name, there I am in the midst of them." So, nung pinag-uusapan nila yung Panginoong Jesus Kristo, sila yung dalawa, si Cleopas at yung kanyang kasama, dumating yung Panginoon sa kalagitnaan nila, di ba? Dahil ang Panginoon faithful siya sa kanyang salita. Amen. At pinatunayan ito ng Panginoon sa kanila. Purihin ng Panginoon. Hallelujah. Kagaya nung the woman at the well. Amen. Sa John chapter 4. Verse 126. Nung yung Panginoon, hallelujah, pumunta siya sa bayan ng Samaria. Amen. When therefore the Lord knew how the Pharisees had heard that Jesus made and baptized more disciples than John, though Jesus himself baptized not, but his disciple, he left Judea and departed again into Galilee. So, nung nabalitaan ng mga saserdote na mas maraming tumatanggap sa Panginoong Jesus Kristo, nagpapabautismo, bagamat hindi si Jesus yung nagbabautismo, yung mga apostol, hallelujah, siya ay tumungo sa Judea. Hallelujah. He left, departed into Galilee. He left Judea and departed again into Galilee. And he must needs to go through Samaria. So pumunta siya sa Samaria. Meron siyang sinadya. Hallelujah. Then cometh he to a city of Samaria, which is called Sychar, near the parcel of ground that Jacob gave to his son Joseph. So ito yung well ni Jacob na ipinamana niya sa kanyang anak na si Joseph. Now Jacob's well was there. Jesus therefore being wearied and his journey sat on the well, and it was about the 6th hour. So sa paglalakbay, napagod yung Panginoon. Hallelujah, umupo siya doon sa well. There cometh a woman of Samaria to draw a water. Jesus said unto her, "Give me drink."
So merong Samaritana na babae na sumalok ng tubig doon sa balon. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, give me to drink. Nanghingi ang Panginoon sa kanya ng tubig. Amen. For his disciples were gone away unto the city to buy meat. So, inutusan ng Panginoon yung disciple na pumunta sa bayan para bumili ng kanilang makakain at naiwan ng Panginoon mag-isa doon sa well nang ma-encounter siya nung Samaritana. And then, saith the woman of Samaria unto him, how is it thou, being a Jew, askest drink of me, which I'm a woman of Samaria? For the Jews have no dealings with Samaritans. So, hindi sila nagpe-fellowship, wala silang fellowship yung Jew at saka yung Samaritano kasi yung Hudyo, sila yung nananampalataya sa totoong Diyos. Yung mga Samaritano, sila yung mga idolaters, di ba? Kung ano-ano sinasamba nilang mga Diyos. Amen. And Jesus answered and said unto her, if thou knewest the gift of God, and who it is that saith to thee, give me to drink, thou would have asked of him, and he would have given the living water. Sabi niya, kung nalalaman mo lang kung sino yung pagbibigyan mo ng tubig. Amen. Kung ako yung magbibigay sa'yo ng tubig, amen, bibigyan kita ng tubig ng buhay. The woman, Brad, pakibaba. The woman said unto him, Sir, thou hast nothing to draw with, and the well is deep, from whence then how thou that living water? Sabi niya, ang lalim ng balon, wala ka namang pansalok. Paano ka magkakaroon ng living water? Tinanong ng babaeng Samaritana. Art thou greater than our father Jacob, which gave us the well, and drank therefore himself, and his children, and his cattle? Jesus answered, and he said unto her, whosoever drink of this water shall thirst again. Sabi ng Panginoon, itong nagbanggit siya ng kanyang mga ninuno, si Jacob, yung mga anak ni Jacob. Sabi niya, kung sino man uminom dyan sa balon na yan, mauuhaw kayo ulit. Diba? Sabi ng Panginoon, but whosoever drinketh of the water that I shall give him shall never thirst. But the water that I shall give him shall be in him a well of water spring up into the everlasting life. So, ang tubig na inaalok sa kanya ng ating Panginoon ay tubig ng buhay ng walang hanggang. Purihin ng Panginoon. The woman said unto him, Sir, give me this water, that I thirst not, neither come hither to draw. So itong babae, carnal pa siya during this time, hindi niya pa niya nauunawaan. So ininterpret niya to sa sarili niyang pangunawa, di ba? Na meron palang ganyan tubig na hindi na ako mauuhaw. Paano niya, bigyan mo ako para hindi na ako mauuhaw. Hindi na ako babalik dito para sumalok ng tubig. Ituloy natin sa John 4 verse 16. Jesus said unto her, Go, call thy husband, and come hither. Sabi niya, umalis ka, tawagin mo yung asawa, at bumalik ka dito. Sabi niya, the woman answered, said, I have no husband. Sabi ng babae, wala akong asawa. Sabi ng Panginoon Jesus Kristo, Jesus said unto her, Thou hast well said, I have no husband. Tunay nga na wala kang asawa, sabi ng Panginoon. For thou had 5 husbands. Meron ka 5 asawa. And he whom thou now hast is not thy husband. And that said thou truly, sabi ng Panginoon. 5 yung asawa mo. Yung inaasama mo ngayon, hindi mo siya asawa. Kaya totoo, yung sinasabi mo, tama, totoo. The woman said unto him, Sir, I perceive that thou art a prophet. Sabi ng babae sa well, sabi niya, nakikinita ako, ikaw ay propeta. Sabi niya, and our fathers worship in this mountain. Sabi niya, yung mga ninuno namin, nanambahan dito sa bundok na ito. And he say, that in Jerusalem is the place where man ought to worship. Sabi niya, na dapat ang place ng worship ay sa Jerusalem lang. So sabi ng Panginoon, Jesus said unto her, Woman, believe me, maniwala ka sa akin, the hour cometh, darating ang oras, when ye shall neither in this mountain nor yet at Jerusalem worship the Father. Na hindi mo na kailangan magtumungo sa Jerusalem para mag-worship. Dahil ang Panginoon, ang place of worship ng Panginoon ay nandito sa ating mga puso. Amen? You worship, you know that not what, sabi ng Panginoon. Inyong wino-worship yung hindi nyo kilala. We know what we worship. Yan yung pinagkaiba ng Hudyo at saka ng Samaritano. For salvation is of the Jew. Dahil ang kaligtasan ay nanggaling sa Hudyo.
Dahil yung totoong Diyos ay nasa Hudyo, ang Panginoong Hesus Kristo. Amen. And yung mga Samaritan, sila ay idolater kung sino-sino at kung ano-ano yung wino-worship nila. But the hour cometh now is when the true worshiper shall worship the Father in the Spirit and in truth. For the Father seeketh such to worship to Him. So ito yung hinahanap na worship ng Panginoon. Yung kaya siyang purihin sa Espiritu at sa katotohanan. So sa 24, ito natin mga kapatid, God is a Spirit. And they had worship Him, must worship Him in spirit and in truth. Amen? The woman said unto Him, I know that Messiah cometh, which is called Christ. When He is come, He will tell us all things. Amen? Sabi niya ng babae, meron siyang alam na, hallelujah, scripture na mapupulpil sa days nila. Amen? Sabi niya, the woman said unto Him, I know that Messiah cometh. Sabi niya, darating ang Messiah, which is called Christ. When He is come, He will tell us all things. So, ipapaliwanag ng Panginoon sa kanila ang lahat ng bagay. Ang sabi ng Panginoon, Jesus said unto her, I that speak unto them am He. Amen. Nagpakilala sa kanya ang ating Panginoong Hesus Kristo na ang Panginoon mismo ay yung Messiah na hinihintay nila. Amen. Sa verse 25. Amen. He revealed the promised scripture during that time. The way of the Lord, He reveals Himself through scripture. Di ba? Walang ibang paraan ng Panginoon na i-reveal ang kanyang sarili kundi sa kanyang mga salita. Amen. Purihin ng Panginoon. Hallelujah sa kanyang dakilang kapamaraanan. Ituloy natin mga kapatid sa preaching na 64. Sige ba, paki-search to Brad. 64:0-12. Sige. Jesus is the Word. And the Word always come to the prophet. And remember, when this prophet was prophesying, making straight the path, and then, when the Word was on earth, the Word walked right into the water. Amen. Tama mga kapatid. And come to the prophet. Amen. How perfect. The Word comes to the prophet. And He was the Word. For in the beginning was the Word. And the Word was with God. Kagaya po itong sa John chapter 1. And the Word was made flesh and dwelt among us, and beheld Him. No wonder He said, it's behooving to us that was fulfilling righteousness. The Word came to the prophet in the water to fulfill the righteousness. Diba? Ang Word, ito ang paraan ng Diyos. Ang salita ay laging, it came to the prophet. Laging merong vessel na ginagamit ang Panginoon. At during that time, ang vessel ay ang ating Panginoong Jesus Kristo mismo. Amen. At ito ay na-recognize ng woman at the well, na ang Panginoon ay ang propeta. At nung inireveal ng Panginoon na siya yung Messiah, hallelujah, tumanggap siya. Siya'y naniwala at nanampalataya. At tinawag niya yung mga kababayan niya. At inilapit din niya sa Panginoon. Hallelujah. Purihin ng Panginoon sa ministry ng babaeng ito. Hallelujah, sa pamamagitan niya, naligtas din ng kanyang sambayan at ang nalalapit niyang mga mahal sa buhay. Jesus is the Word. And the Word always comes to the prophet. God is the interpreter of His own Word, di ba? Hindi mo kailangang interpret ang salita ng Panginoong Hesus Kristo. Ang kailangan mo lang maniwala. Kung ano yung sinasabi ng Biblia, ito na yon mga kapatid. Ito i-settled from eternity to eternity. Hallelujah. Dahil ito'y salita ng Panginoon, ito'y perfect, ito'y magaganap. Hallelujah. Ang tanging dapat lang nating gawin ay manampalataya. Notice, they called them a prophet. Amen? Si Cleopas, tinawag din siyang mighty prophet, right? Amen. Which was a prophet mighty indeed. Tapos yung woman at the well, hallelujah, sabi din niya, may darating na propeta sa time nila. Amen. Na-recognize nila. Alam nila yung word during that time. Na merong prophet na, hallelujah, gagamitin ng Panginoon sa kalagitnaan nila. Amen. And a prophet, amen, sa Luke chapter 24, verse 19, ang prophet na yon ay walang iba kundi ang Panginoong Jesus Kristo na nagmanifest in flesh. Di ba? Napakalaking opportunity. Amen. Na yung propetang tinutukoy nila ay walang iba kundi ang ating Panginoon. And He began to reveal Himself by the scripture. He started from Moses, di ba? Nung kinausap niya si Cleopas, hallelujah, nireveal niya yung sarili niya through scripture. Inumpisahan niya to sa pamamagitan ng kay Moses, di ba? Sa
sa later part. 27, Brad. Beginning at Moses and all the prophets, he expounded unto them in all the scriptures the things concerning himself. So, walang ibang ginawa ang Panginoon kundi ipahayag ang kanyang sarili through scripture. So, ito ang tanging paraan ng Panginoon. Kaya, dito po tayo tumangan sa salita na nagbibigay ng buhay. Walang iba kundi sa salita ng Panginoon. Hallelujah. Tayo magpatuloy sa Deuteronomy, hallelujah, 18 verse 15. Amen. Ito si Moses. Sabi ni Moses at that time, the Lord thy God will raise up a prophet unto thee, a prophet from the midst of thee, of thy brethren like unto me, unto him he shall hearken. Di ba? Magre-raise up yung Panginoon ng prophet like me. Kasi si Moses that time, siya ginawang Diyos ng Ehipto. Amen. At ang kanyang propeta, ang kanyang speaker, ay walang iba si Aaron. Ngayon naman, ang prophecy sa age natin, sa age nila during that time, na merong propetang itatayo na kagaya ni Moses na gagawa ng mga kakagilagilalas na bagay. Amen. At na-recognize ito ng mga sumampalataya sa Panginoong Hesus Kristo during that time. Amen. Purihin ng Panginoon. Brad, balik natin doon sa the table, same message. Sa 48. Pakibaba, kapatid. Pisa natin sa 48. Yan. Amen. Ito'y teach versus preach. They take seminaries and go up and misconstrue it, and everything it brings back, and they don't know what in the world to believe. One says this way, and one says it's that way. Diba? Yung mga Pariseo, hindi nila nakita. Kasi meron silang sariling konsepto kung paano darating yung Panginoong Hesus Kristo. So, nagtatalo-talo sila mismo, hindi sila nagkakasundo. So, just the written word, Jesus never told them to go into all the world and teach. He said, go into all world and preach the gospel, di ba? Sabi ng Panginoon sa Scripture, kailangan go into all the world and preach the gospel, not teach. Amen? Napakalinaw po niyan. A lot of difference. Amen. Trying to teach something and preaching something. Preach is to make manifested. I'd have to do it. Demonstrate the power of the Holy Ghost. So, yun pala yung preaching, is to demonstrate the power of the Holy Ghost. Amen? This sign shall follow them that believe. Take the Holy Ghost to manifest the word. If it's truth, word, God will manifest it. If it isn't truth, God won't have nothing to do with it, because God won't entangle himself with lies. You know that God, He is God. He is God now, same now. Amen. At kahit kailan, hindi magsisinungaling ang ating Panginoong Hesus Kristo. Amen. Purihin ng Panginoon. Tayo'y ituloy lang natin basahin yung Brad umpisa natin sa 63. The only way the Lord can reveal Himself is to come to you. Amen. Tama mga kapatid yan. He couldn't do it by preaching them the word. It went over the top their head, Him waking on their saying, well, you ought to know there you fools, you slow of heart. The Bible said these things, that Christ must do these things, and forth, walking along there, will look like they've seen that's who it was. He never come right out and told them, I am He. You get a guy that does that, then you know there's nothing to him to begin with. But He just let the Holy Spirit reveal it. He told us. Amen. Lagi ang Panginoon, nire-reveal ang sarili niya through Scripture. He told the Pharisees, said, search the Scripture. Diba? Nung kinukasyon siya ng Pharisees, ang sagot ng Panginoon sa kanila, search the Scriptures. In them you think that you have eternal life, and they testify of me. Kasi yung Scripture, walang ibang pinatutukuyan nito kundi ang ating Panginoong Hesus Kristo. At hindi ito nakita ng mga Pariseo dahil hindi nila talagang binabasa yung, hallelujah, alam nila yung kautusan, pero hindi sila sumasampalataya, at meron din silang kanya-kanyang agenda. Kaya, hallelujah, purihin ng Panginoon, dahil ang Scripture, walang ibang pinatutukuyan to kundi ang Panginoon. They tell you who I am. They should know it. So all they have today is, it's not a big bunch of racket or push or carry on
or lot of noise. It's Jesus Christ manifested among His people, right? The scripture says, so notice, now, and that makes it true when God says so. So, sabi ng Panginoon, it is settled, no? Pagkang sinabi ng Panginoon, yun na yun, mga kapatid. Wala nang ibang interpretasyon doon. Hallelujah. Amen. Patuloy natin basahin, mga kapatid. Excuse. Amen. Sa 68, Brad. Jump tayo. 68. Amen. Yan. Don't stand and look. Yan. Amen. Sabi ng Panginoon, sabi ng propeta, don't stand and look it and try to figure it out. Amen. Kasi may mga tao na gusto lahat na may kapaliwanagan, di ba? Gusto nilang patunayan bago paniwalaan. Sabi niya, don't stand and look it and try to figure it out. Like the Pharisees said, they stood and looked at him there, said, this man is Beelzebub, di ba? Yung mga Pharisee, ang tingin nila sa Panginoon, siya si Beelzebub. Pero yung mga nananampalataya sa Panginoon, ang tingin nila sa kanila, siya yung Messiah, siya yung Panginoon. Amen? Bakit magkaiba? Amen? Dahil yung mga kapatid na tumanggap sa Panginoon, wala silang ibang ginawa kundi sumampalataya. Yung mga Pariseo, mga Saduseo, yung mga Eskriba, wala silang ginawa kundi questionin at maghanap ng paliwanag sa Panginoon. Pero nanghihingi sila ng kung ano-anong himala, pero hindi sila binigyan ng Panginoon at pinakitaan ng himala, kundi yung kagaya ng himalang pinakita ni Jonah na 3 araw siya ay nasa belly ng malaking isda. Ganun din ng Son of Man. 3 days siyang nasa ilalim ng grave and he rose again. Amen. Purihin ng Panginoon. Tuloy natin, mga kapatid. They had to give it a name. They said, this man does this by the spirit of the devil. So pinaratangan nila yung Panginoon na nagpapalaya ng mga masasamang espiritu sa pamamagitan ng espiritu ng demonyo. He is Beelzebub, a fortune teller. Why don't have nothing to do with this fellow? He was born in sin. Amen. Pinaratangan pa nila yung Panginoon na he was born in sin. Amen. He don't have any fellowship card. He doesn't belong to us. Amen. Wala siyang sekta, wala siyang reliyon. So, hindi siya nakaaral, hindi siya nare-recognize ng Sanhedrin. And oh, my day, we don't even know where he went to school at. Diba? Hindi naman nakapag-aral yung ating Panginoon. Yung tatay niya ay karpentero. So, yun siguro, yun ang kanyang natutunan ng pagka-carpentry. Amen? Praise God. He has no education. Why? Well, where did this man come from? Now, he says, the Son of Man that's going to ascend up, descend down. He was born right there. He is crazy. Unless you eat the flesh of the Son of Man and drink the blood, he is cannibal. Sabi niya. Yung una, sabi nila, well, where does this man come from? Now, he says, sabi ng Panginoon, the Son of Man that's going to ascend up, descends down. Sabi nung mga Pariseo, he was born right here. So, sabi niya, hindi galing sa langit yung Panginoon. Pinanganak siya dito sa lupa, di ba? Kinontradict nila yung statement ng Panginoon. Amen? Tapos nung sinabi ng Panginoon, sabi nila, he is crazy. Nasisiraan siya ng bait. Sabi niya, sasabi ng Panginoon, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink His blood, sabi naman nila, he is cannibal. Di ba? Talagang, wala talaga ang pananampalataya. Hindi sila maniniwala. Lahat ng statement ng Panginoon ay kinokontradict nila. And He did just to make them say those things. They had to do it. Di ba? Yun yung fulfillment sa kanila na gagawin nila yon dahil sila yung mga bulag. Amen. Tuloy natin sa 69. Ito yung judgment. And so, this is the Holy Ghost today putting forth His word in manifestation that men might condemn it, that God might put His judgment upon the earth as He promised He would do. So yung Panginoon, hallelujah, hindi tayo husgahan sa mga bagay na hindi natin alam, di ba? Na hindi mo narinig, hindi mo na husgahan ka ng Panginoon sa bagay na pinresent sa'yo, tinanggihan mo. So, pinresent ito sa mga Saduseo, ang kaligtasan, pinresent sa kanila, sa harapan nila ang Panginoon, pero dininay nila, hallelujah, kaya sila ay makokondemn. Amen? And ang Panginoon ay God of justice. So,
makatarungan humatol ang Diyos. Amen. As He promised He would do this, He hardened the heart of Pharaoh. Amen. Kagaya nung pinamatigas ng Panginoon ang puso ng Pharaoh. Hallelujah. He is the same yesterday, today, and forever. He changes not. He is God. His system of doing things shows Himself mighty with this word to manifest it. He don't have to tell you all about it. You don't have to figure it out. You can figure out God. You got to accept it. Just invite Him and see what happens, di ba? Hindi mo mapipigure out ang Panginoon dahil ang Panginoon ay infinite. Ang utak ng tao ay kakarampot lang, mga kapatid. Kaya wag po nating subukang ipaliwanag ang Panginoong Kristo. Wag natin subukang alukin. Dahil kahit na, hallelujah, 7 bilyong tao sa mundo magtulong-tulong, magkakaiba tayo ng kaisipan. Di ba? Hindi tayo magiging pare-pares ng konsepto, ng point of view sa buhay. Kahit magtulong-tulong tayo para ipaliwanag yung Panginoon, hindi natin kayang ipaliwanag dahil kung i-compare natin yung creation ng Panginoon sa mga beetles, magkakaiba ng kulay, yung mga butterfly, di ba? Magkakaiba sila ng kulay, hindi sila nagkakaparehas. Napakaraming species ng isda. Hanggang ngayon, hindi pa natutuklasan ng tao, tapos ikaw, kakarampot na utak ng tao, sinusubukan ipaliwanag yung ang Panginoon na eternal. So, ito yung mali, mga kapatid. Amen. Tuloy natin ito sa 85, Brad. Amen. They're trying to put out the light on the real one coming. So, ito yung signs of end time. Diba? Na sa Matthew 24 verse 24 na may magre-raise na mga false Christ. Amen. And the Bible said there was false Christ raised up. That's true. What was it doing? Trying to put out the light of the real one coming. Amen. Kasi meron ng liwanag, pero ang ginagawa nila, tinatabunan nila ng sarili nilang liwanag, yung araw. Parang gano'n, mga kapatid. Ang Panginoon ay consuming fire. Amen. May mga, hallelujah, dumalabas na mga false Christ para hindi ma-recognize ng tao yung totoong darating. Amen. Ito yung pamamaraan ng kaaway para dayain ng sanglibutan. Amen. We've had many cults, clans, and everything else rise up and take you over to Canada and stick you in shelter somewhere, up some other place, and lead a bunch of this way and that way, just exactly repeating itself again. What it's trying to do? What it's trying to do? He's trying to shut the light of the truth out. Now, notice. Now, we notice, di ba? Talagang tinatabunan ni Satanas yung totoong liwanag. Kagaya nga nung, hallelujah, pagka tinignan niyo yung seven church ages, di ba? Napakadilim ng mundong ito sa ating kapanahunan. Merong napakaliit na spot ng light na tinatabunan ng napakalaking porsyento ng kadiliman. So it's the same thing. Amen? Hallelujah, puri ng Panginoon. Tuloy natin, Brad, sa 89, baba mo, 89 to 91. And as soon as he got hit, he said, "Your name is Simon." Ito naman, nung hallelujah, nung ang Panginoon ay, hallelujah, dinrow niya sa kanya yung mga apostol niya. Amen? And this is at hand for him to come. Time is at hand for him to come. He comes to those who are looking and waiting for him. Ang Panginoong Diyos ay magpapakita o magpapahayag sa mga taong, hallelujah, naghihintay at sumasaliksik sa Panginoon. Kung hindi ka naghihintay sa Panginoon, hindi magpapahayag sa iyo ang Lord. So, kagaya nung si Simon, si Pedro, and as soon as he got to him, he said, "Your name is Simon, you're the son of Jonah." That settled it. Amen? For he was taught in there that he would be a prophet. He knowed it. There was another little scholar had been teaching. When Philip was standing there and watching that things go on, he took around the mountain real quick and got another man by the name of Nathaniel. Amen. Nung si Philip, hallelujah, pinuntahan niya si Nathaniel, who had been a Bible student, a studier. They had studied the scriptures because they know that time was at hand. They were looking for him to come. So may mga tao na during that time na nag-aantay sa pagdating ng ating Panginoon Jesus Kristo. At isa dito, si Philip at isa din ay si Nathaniel. Amen? And sa 91, that's who he was to come to those who are looking for him, di ba?
Yung Panginoon ay darating sa mga taong naghihintay sa Kanya. Kaya yung panahon natin, ito'y darating ang Panginoon at sasalubungin nating nobya niya, Panginoon, ng nobya ng Panginoon Jesus Kristo. Walang iba kundi tayo, mga kapatid. Dahil tayo ay naghihintay tayo sa pagdating ng ating Panginoon. Amen? And we find out today, He has not coming to those who was not looking for Him. So, hindi siya darating sa mga taong walang pakialam na, hallelujah, namumuhay sa kalayawan, hallelujah. Hindi darating ang Panginoon sa kanila. Walang dealing ang Panginoon sa kanila. Ang dealing ng Panginoon sa mga nananampalataya. Amen? There is no such thing as divine healing up to those who don't believe in it, di ba? Walang divine healing sa mga taong hindi nananampalataya. Kaya yung mga healing service ng prophet, bago siya magsimula, lagi niyang sinasabi, kung hindi ka naniniwala, mas mabuting umalis ka na lang. Kasi yung spirit, hallelujah, ito hindi namamatay. May nakatakdang panahon at oras para sa kanila. Pero pag siya'y pinalayas ng Panginoon sa vessel, sa may karamdaman, ito'y tumatalon. So sabi ng prophet, mas mabuti pang umalis na lang kayo at umattend na lang kayo sa gawain. Huwag na dito sa healing campaign, sa healing service. So it is the same scenario, mga kapatid. Hallelujah. 91. Amen. There is no such thing as the baptism of the Holy Ghost to those who don't believe in it, di ba? Wala ding baptism of the Holy Ghost sa mga taong di naniniwala. Kasi yung ibang paniniwala nila, pag nag-speaking in tongues ka, halimbawa, nagsisigaw ka, nag-iyak ka sa Panginoon, yun yung baptism of Holy Ghost. Yung iba naman, hindi naniniwala dito. Hallelujah. Pero tayo, amen, sa true faith, hallelujah, alam natin na ito'y totoo at walang ibang paraan upang tayo makapunta sa Panginoon kundi sa bautismo ng Holy Spirit. Amen. Ito yung token natin para makasama tayo sa pag-agaw. Amen. Hallelujah. Praise God. Purihin ang Panginoon. It's just those who believe it. That's right. That's all. So, when find out those who are longing to know the truth, God is obligated to reveal the truth. He says His word, then comes and fulfills it, give His own interpretation, di ba? Kung meron kang katanungan sa Panginoon, hallelujah, kung ikaw ay tapat, obligado ang Panginoon to reveal the truth. Amen. When He, the Spirit of the truth, come to you, He will guide you and lead you to all truth, into all truth. Amen. At ang Panginoon ay His own interpretation ng kanyang salita. Walang iba. Amen. Kaya wala tayong ibang dapat gawin kundi sumampalataya sa Panginoon. Amen. Tuloy natin, mga kapatid, sa 93. Baba lang, Brad. Amen. Her eyes were open as the scripture promised. Amen. Yan yung woman at the well. Sabi niya, He said, I am He that speaks to you. Nung sinabi ng babae na, hallelujah, darating ang Messiah. Sabi ng Panginoon sa kanya, ako yung Messiah na nakausap mo ngayon. Her eyes comes open. Her eyes was open. What about the scripture promise? Her eyes were open by the scripture promise. So walang ibang paraan para, hallelujah, magpahayag ang Panginoon kundi sa mga taong naghihintay lang sa Kanya. Amen. Tuloy natin, mga kapatid, sa John. Punta muna tayo sa John chapter 1 verse 43. Amen. Ito yung hallelujah nang tawagin ni Philip si Nathanael upang puntahan ang Panginoong Hesus Kristo. Amen. The day following Jesus would go forth into Galilee and findeth Philip and said unto him, follow me. Una niyang natagpuan si Philip. Sabi niya, sumunod ka sa akin. Now, Philip was of Bethsaida. Si Philip ay taga Bethsaida, the city of Andrew and Peter. So magkababayan si Andrew at si Peter. Philip findeth Nathanael and said unto him, we have found him, of whom Moses in the law and the prophet did write, Jesus of Nazareth, the son of Joseph. Amen. Sabi niya, natagpuan na namin yung tinutukoy ni Moses sa, hallelujah, sa kautusan. Kanya, siya ay si Jesus ng Nazareth, the son of Joseph. Sabi ni Nathanael, and Nathanael said unto him, can there any good thing come out of Nazareth? Sabi niya, may mabuting bagay ba na mula sa Nazareth? Kasi yung Nazareth, hindi to mabuting city. Hallelujah, magulo ito. Hallelujah. Hallelujah. Kaya walang nag-expect na ang hallelujah, ang hari ng mga hari ay magmumula sa Nazareth. Amen. Philip said unto him, come and see.
Amen. Halika at nang makita mo. Jesus saw Nathanael coming to him and said unto him, and said of him, Behold, an Israelite indeed, in whom is no guile. Sabi niya, ito totoong Israelita na walang pagpapanggap. Amen. Sabi niya, Nathanael said unto him, Hence knowest thou me? Sabi niya, kailan mo ako nakita? Kailan mo ako nakilala? Jesus answered and said unto him, Before that Philip called thee, when thou wast under the fig tree, I saw thee. So bago pa siya matagpuan ni Philip, hallelujah, nung siya nananalangin under the fig tree, hallelujah, nakita na siya ng Panginoon. And hallelujah, at namulat ang kanyang mga mata. Amen? And his eyes were opened. At nagpahayag sa kanya ang Panginoong Jesus Kristo. Amen. And Nathanael answered unto him, Rabbi, thou art the Son of God, thou art the King of Israel. Amen. Bakit niya nasabi yun, di ba? Kasi nagpahayag na sa kanya ang Panginoong Jesus Kristo. At naunawaan niya na siya yung mismo yung inaantay nila. Di ba? Ibig sabihin, si Nathanael, talaga nag-aantay din sila sa coming of the Lord. Kaya nung nakita niyang napulfill yung scripture, wala na siyang ibang ginawa, nanampalataya na lang siya. Amen. And Jesus answered and said unto him, Because I said unto thee, I saw thee under the fig tree, believest thou? Thou shalt see greater things than this. Sabi niya, naniniwala ka ba dahil, sumampalataya ka ba dahil sinabi ko sa iyo yung secret ng yung, revealed the secret of the heart, di ba? Sabi ng prophet. And he said unto him, Verily, verily, and say unto you, Hereafter he shall see the heaven open, and the angels of God ascending and descending upon the Son of Man. Amen. Praise God. Purihin ang Panginoon. Amen. Tuloy natin mga kapatid sa Amen. Balik natin Brad dun sa message. Amen. Sa 92, Brad. Kitaas muna natin. Tapos na pala ito. Amen. 97. As soon as Philip walked into the presence with Nathanael, Jesus looked over to Nathanael and said, Behold the Israelite in whom there is no guile. Ito yung binasa natin na scripture. And he said, Rabbi, when did you know me? Sa 98. He said, Before Philip called you, when you were under the tree, I saw you. His eyes comes open. He said, Thou art the Son of God. Thou art the King of Israel. That was it. He seen the promised word of that day. So nakita niya nga na na-fulfill yung scripture sa kanyang harapan. Amen. Tuloy natin, Brad, sa 100. When God revealed unto you the promised word, it could be promised to you. Amen. Pag nagpahayag sa iyo ang Panginoon, ito'y para sa iyo. Amen. Listen, brother and sister, the promised word could be promised to you. Sabi ng prophet, yung pangakong salita could be promised to you. And you can see it. It's the hour for that. But when God reveals it, interprets it, then it's sinful to turn it away. Amen. Pag yung Panginoon nagpahayag na sa iyo, and you turn it away, it's a sin. Amen. Kasi it's unbelief. Hindi ka na nampalataya, nagpahayag na sa iyo ang Panginoon, hindi ka na nampalataya, so ito'y kasalanan. Don't you never do that. God opened His eyes by showing Himself the manifested word that He had promised that it would take place. Now, always does the same way He does it. He never changed the system in doing it. No. So remember, always the same. He promised the scripture for each and every age, and when He manifests the scripture, promised to that age people who get their eyes open to see, and one who receive it. So, yung mga taong nananampalataya at nag-aantay lang sa salita ng Panginoon na mapupulfill ng that age, yun lang ang papahayagan ng Panginoon. So, may dalawang senaryo dyan mga kapatid. Merong maniniwala, merong tatanggi, mag-de-deny sa Panginoon. So, nakakalungkot para sa mga hallelujah, nagde-deny sa ating Panginoong Jesus Kristo. Amen. Ituloy natin, Brad, sa 1:102. Amen. What is the scripture promise for this age? Ano yung pangako sa age natin ngayon? So we can know that we're talking about what are here for tonight.
what does it do? Are we living near something? Do we really believe it? Have we testified in vain? Do we say we believe He is coming? Do we believe His visible presence? Do we believe that He is coming the second time? Or we just making ourselves being pulled? Or we truly believe it? Amen? Sabi ng Panginoon, ng propeta, ano ba yung, hallelujah, promise scripture sa ngayon? Ano bang inaantay natin? Wala namang iba kundi yung coming of the Lord sa panahon natin, di ba? Ito yung pinaghahandaan natin. At sabi sa scripture na, the bride is dressed in garments white and wrinkled free, di ba? Ang bride mape-perfect dito sa lupa, hindi pa sa langit, dito sa lupa, tayo'y sasalubong sa Panginoon nang walang kulubot, walang dungis. Ito'y sabi ng Panginoon. Hindi natin ito in-interpret. Hallelujah. Sabi ng Lord na, be ye perfect, for your Father in heaven is perfect, di ba? And maraming, hallelujah, sa verse scripture na may mga taong perfect. Noah is perfect in the sight of the Lord. Amen. Even Job. May mga na-perfect na tao dito sa lupa. So, tayo, wala tayong ibang gagawin kundi maging kagaya ng Panginoong Hesus Kristo. Dahil ang ating Panginoong Hesus Kristo, siya ay perfect. Tama po ba mga kapatid? Amen. Ito po ang ating goal sa buhay na ito ay maging katulad ng ating Panginoon. Hallelujah. Tayo po ay we're closing mga kapatid. John 14, verse 12. Sabi ng Panginoon, verily, verily I say unto you, he that believeth on me, the works that I do shall he do also, and greater works than this shall he do, because I go unto my Father. Amen. Sabi ng Panginoon, katotohanan sinasabi ko sa iyo na kung ikaw ay nananampalataya sa akin, kung ano yung mga ginawa ko, kaya mo rin gawin. At yung greater works na tinutukoy dito, hindi ito yung mas marami kang gagawin, kundi mas maraming milagrong magaganap kasi mas marami ng tao na nananampalataya sa Panginoong Hesus Kristo. Hindi kagaya nung time niya, one-man ministry. Jesus Christ, pumupunta siya sa iba't ibang lugar, nagpapagaling siya ng may mga sakit. Ngayon, napakarami ng nobya ni Kristo. Hallelujah. Hindi lang tayo 10, hindi lang tayo 20. Yung mystical body of Christ, ito yung marami. Amen? So, napakaraming channel upang, hallelujah, mag-produce ng, hallelujah, salita ng Diyos. Amen? Hindi mag-produce mga kapatid, ito napakaraming channel upang ipamalas ang salita ng Panginoong Hesus Kristo. Amen? Sorry for the word. Amen? Balik natin, Brad, sa the table. Sa 106. Kaya, it may look like a hopeless case. Pero sabi ng Panginoon, I will restore, saith the Lord. Kagaya ng sinabi sa Joel 2:28. Amen? Basahin natin yan, Brad. Now, in Joel 2:28, and in Joel 2:28 and 13, now, and on down, he promised, he said, that the pale worm left, the caterpillar eat, and what the caterpillar left, and then so eaten, each one of those insects is the same insect. It changes the nature. The palmer worm is the caterpillar, and so forth. It is in different stages of its journey. So, pare-parehas lang pala ito, mga kapatid, metamorph lang, di ba? It's just eating and eating and eating and it eat the tree of God right on down to a stump. Then will the tree ever live again? But it was look like hopeless case. But God said, I will restore, saith the Lord. All the years that the caterpillars eat, the palmer worms that they eat of, it will bring back in its power again. So, wag po tayong, hallelujah, magduda mga kapatid. Kasi, ang kaaway, hallelujah, masyado siyang tuso. Ipapaalala niya sa iyo yung mga bagay na ginawa mo dati, hallelujah, mga kasalanan na in-enjoy mong gawin, hallelujah, pero yun ay mga lipas na bagay na. Yun ay kasalanan. Totoong ikaw yun, dati. That was your old man. Pero sabi ng Panginoon, pag ikaw ay nasa Panginoon na old things are past, all things are new. Amen? Amen? Hindi na tayo yon. Yung totoong ginawa natin yung mga bagay na yon dati. Pero ngayon, sabi ng Panginoon, lahat ng ninakaw ng ano man yan, oras man yan, hallelujah, effort,
hallelujah, yung prayer time mo sa Panginoon na ninanakaw ng caterpillar, kayang i-restore ng Panginoon. Hallelujah, purihin ng Panginoong Hesus Kristo. Amen. So, wala tayong ibang gagawin kundi manampalataya na lang, mga kapatid. Amen. Huwag na po kayong makinig sa ibang tinig. Kung ano mang tinig yan, hallelujah, naririnig ninyo sa araw-araw ng buhay, ito'y kaaway. At ang sabi ng Panginoon, ni-restore na tayo sa ating original. Kasi nga, sabi ng Malakay 4, di ba? I-restore yung hallelujah, yung faith ng mga anak sa Ama. Amen. I-restore tayo kung saan tayo naka-originally position. Walang iba kundi sa eternity. Yung tatay natin hindi namamatay. Tayo'y karugtong ng hallelujah ng buhay ng Diyos. Amen. Kaya tayo bound to eternity din. Purihin ng Panginoon. Hallelujah. And yun nga, sabi sa Malakay 4, restore the faith of the children back to their father. Yung Malakay 3, it pertains to John the Baptist, di ba? Yung pinaprepare niya yung way ng Lord. Make straight path, sabi niya. Balik natin, Brad, sa punta tayo sa Luke chapter 17, verse 26. Amen. Ito po yung kondisyon ng mundo ngayon. Amen. Kagaya ng kondisyon ng as it was in the days of Noah, so shall it be also in the days of the Son of Man. They eat, they drank, they married wives, they were given in marriage until the day that Noah entered into the ark, and the flood came and destroyed them all. Sige, Brad, pakibaba. Hanggang 30 tayo. Likewise also, it was in the days of Lot, they did eat, they drank, they bought, they sold, they planted, they builded. But the same day that the day that Lot went out of Sodom, it rained fire and brimstone from heaven and destroyed them all. Even thus shall it be in the day where the Son of Man is revealed. Amen. Ito ay panahon natin ngayon. Kagaya, kung inyong mapapansin, mga kapatid, hallelujah, napaka hawig na ng panahon nila. Sa panahon natin, napakatalino ng mga tao, napaka-yaman ng age na ito, di ba? Hanggang sinasabi nila, hindi na namin kailangan ng Diyos, kaya na namin mag-provide para sa sarili namin. Pero hindi nila alam, sila'y hubad, hungkag, hallelujah, at mahirap sa harapan ng Panginoon. At ang pinaka, hallelujah, kahawig na dyan pa, mga kapatid, yung immoralidad. Di ba? Babae sa babae, lalaki sa lalaki, hallelujah, hanggang ito'y tinatanggap na ng simbahan, sila'y kinakasal na. It is the same condition. Amen. Kaya talagang ang oras ay malapit nang bumalik ang Panginoon dahil lahat ng tanda ay nasa panahon na natin, nagmamanifest na sa kalagitnaan natin. Amen. Kaya wag na tayong magpatumpik-tumpik pa, mga kapatid. Tayo pumasok na sa Panginoong Hesus Kristo. Amen. Tuloy natin, Brad. Balik natin sa hallelujah, sa message. 112. Ayan, Brad. Yan. Amen. This is Bisa natin sa 1:11. Looky here, sabi ng prophet. Look at England, this great disgrace. Look here, the United States. Look at the prostitution. Amen. Look at everything. It's almost like the comedian said in the other night that the woman has got their clothes so tight upon them, so immorally. When they walk down the street, the next thing they'll be just have to spray job. They won't have to use clothes, di ba? Totoo yan, mga kapatid, nangyayari ngayon. Yung mga tao, yung mga babae ngayon, lumalabas sa daan ng humutubad ng ang gamit nila is paint. Di ba? Pero nung time ng prophet, nakikita na din niya yan na ginagawa na sa kanila. Mas grabe lang sa age natin ngayon. Amen? Spray job. They don't have to use clothes. It's just about the truth. Look at them. How they go around the immoral and dirty and filthy. They go and tell a joke and set among the man and something another like that and said, the only way you can tell, they dress like a man and then a man dressed like a woman. You hardly cut their hair the same. Only way you can tell one from the other, if you tell a dirty joke, a man will blush, woman won't, di ba? Ito nga yung mga filthy communication, di ba? Kaya sabi sa atin ng Panginoon, dapat iwasan natin to. Ito'y bilin ni hallelujah, ni Apostol Paul kay Timothy na iwasan itong filthy communication dahil ayaw ng Panginoon to.
Amen. And when the daughters of Zion would walk haughty in the last days, they would fail to walk after the Lord. No matter what you say to them, you can just preach and preach and preach. It's just like hitting against the wall over there. It's dense darkness upon them. Seems to be so hard to find a genuine man that's man and find a woman that's really a lady. So it's so hard to find a virtuous woman. Amen. They look upon the streets today and upon the screens and wherever it is, they uncensored programs, cigarette smoking, cussing, carrying on, dressing like man, and things. Jesus said those things would be, and they're here. They don't need to be revealing. They're already revealed, di ba? Ito yung nasa kalagitnaan na natin, mga kapatid. Kung titingin nyo yung cellphone nyo lang di ba? Ma-access mo lahat ng bagay ngayon through cellphone. Makikita mo yung filth ng mundong ito. Di ba? Yung naninigarilyo. Hallelujah, mga nananamit ng mga cross-dresser, di ba, mga kapatid? Sa sinabi to ng Panginoon, many years ago na ito yung mangyayari na, ito yung napufulfill na sa age natin. Kaya mga kapatid, ano pang hinihintay natin? Hallelujah, tayo yung magmadali na. Tayo yung mag-focus sa ating tungkulin. Ang tungkulin natin, walang iba kundi purihin lang ang ating Panginoon, sumunod sa Kanyang salita, at tayo yung maging kagaya niya. Amen? Hallelujah. Sige, Brad, tuloy natin sa 16. 116. Baba mo pa. And then, sige, Brad. Angat na lang sa 114. Pisahan natin. Now watch, he said, as it was in the days of Lot, look at the setting of Lot. God come down, and the two men went down into Sodom and preached down in Sodom. One man sat up there with Abraham, the elected church type of Pentecostal called out today. Not in Sodom out there. So, habang yung Sodom ay, hallelujah, sinusunog, merong hindi na papano, si Abraham, di ba? Sa sheltered safe in the arms of God. Amen. Ito ay type ng elected church. Amen. Tuloy natin. Those two live among Pentecostals, and women cut their hair, and men who carry on like that and tell those dirty jokes and carry on, they're not Pentecostal. They're just carrying the name Pentecostal. They're not Pentecostal. Genuine Pentecostal ladies are ladies. Genuine Pentecostal men are men, di ba? Maraming ganyan. Message believer ako, Brad. Di ba? End-time message believer ako. Mamaya nasa sabungan. End-time message believer ako. Di ba? Paglabas sa simbahan, may hawak na sigarilyo. Hallelujah. Hindi natin, ito'y walang katotohanan. Ito'y kinoconfess lang ng tao. Pero hindi siya totoong, hallelujah, na born again ng Panginoong Hesus Kristo. Dahil sabi ng Scripture, not all Israel are Israel. Diba? Amen. Tuloy natin mga kapatid sa 123. Amen. Angat mo muna, Brad, sa 116. Basahin na natin to. The schools almost having to close for young, birthed boys being perverts and things like that. In that school, homosexuals is over everywhere. It's just sickening sight. As it was in the days of Sodom, so shall it be in the coming of the Son of Man. So, ito po talaga mga kapatid, napaka-delikadong age to para to sa mga kabataan ngayon, sa mga anak natin. Dahil kita natin nung time po namin, nag-aaral po kami, hallelujah, pag bakla ka, natatakot ka magladlad. Ngayon, hallelujah, nung nakita ko yung mga estudyante sa eskwelahan, yung mga babae, pinapayagan ng magsuot ng panglalaki. Hallelujah, yung mga batang bakla, nagsusuot na sila ng hallelujah, pang babae. At yung nagko-cross-dress na sila, they act, hallelujah, confused na yung mga tao kung anong gender nila, nagtatayo sila ng mga palikuran para sa ganito. Napakagulo mga kapatid. At ito sinabi na ng propeta bago pa mangyari. Amen? At itong, hallelujah, ito pa, yung sinabi ng prophet na homosexuals are birthed boys being pervert and things like that in the school. Hallelujah, tinuturo nila yun sa school, di ba? Yung sex education, di ba? Sa, hallelujah, sa Panginoon, ito'y sacred. Amen. Sa sanglibutan, pinag-uusapan nila ito parang paghinga lang, parang normal lang.
Amen? At yung homosexuality, ito'y talamak na talamak ngayon. Napakaraming makikita ninyo sa TV, mga influencer, di ba? To influence the young age. So, kung hindi mo alam yung tama, kung wala sa iyo ang katotohanan, which is ang Panginoong Hesus Kristo, hindi ka malilid sa tama. Kaya, hallelujah, panalangin natin ng mga kabataan sa ating iglesia sa age na ito. Talagang napakagrabe ng pinagdaraanan nila. Ito na kasi yung fullness ng, hallelujah, lahat ng gawa ng kaaway, naka-ready na sa panahong ito. Ito'y lahat ng armamento ng kaaway. Ngunit salamat sa Panginoon, lahat din ng power ng Panginoon ay ibinuhos na sa age na to para labanan lahat ng gawa ng kaaway. Amen. Tuloy natin, Brad, sa 123. Ito'y matatapos na. 2 quote na lang to. Watch what he said. A little while, the world see me no more. Yet ye shall see me. For I will be with you even in you. You will see me, the believer. Same yesterday, today, and forever. Yes, a little while, the world see me no more. It can't see him, their eyes were blind. Diba? Binulag sila ng Panginoon. Kaya hindi nila makita. So, nung yung Panginoon ay umalis na, sabi ng Panginoon to, a little while, and the world would see me no more. Pinilit nung interpret ng mga Pariseo. Sabi, saan kaya siya pupunta? Pero alam natin na ang tinutukoy ng Panginoon, siya ay pupunta na sa langit, at siya ay naganda ng lugar para sa atin, at siya ay babalik in the form of comforter, which is the Holy Ghost. Amen? Amen. Tuloy natin, mga kapatid, sa 24. Amen. But when you see the Son of Man revealed, the Word come back in human flesh, a man that eat the flesh of cow, drink the milk of a cow, from cow, eat cakes that was made on earth, and was called Elohim. Amen. A man with the dusty clothes on, God manifested in flesh, that was on the earth manifested in flesh, and said, as it was in the days of Sodom, when the Son of Man is being revealed in the last days, the world would be in Sodom condition. Amen. And there it is, a brother and sister, ladies and gentlemen, whatever you might be, this is the hour, and the interpretation belongs to God. May God open our blinded eyes to the Scripture's promise. Know that we are living in the last days. Amen. Amen. Kagaya nga nung nag-appear yung Panginoong Hesus Kristo kay Abraham sa plains of Mamre, di ba? Na-recognize niya si Elohim. Tatlo yung tao. Di ba? Tatlo yung three man yung dumalaw sa kanya, pero nagpatira pa siya sa isa. Amen. Si Elohim. So, ang anak ng Panginoon, hallelujah, nare-recognize niya ang word kahit na anong form. Hallelujah, dahil ang Panginoon, meron siyang kapamaraanan kung paano siya magpapayag. Ito ay, ang kapamaraanan ay ipapakita niya through Scripture. And si Abraham, hallelujah, sa kahit na anong, hallelujah, senaryo na magpakita sa kanya ang Panginoon, nare-recognize niya. Na-recognize niya nung salubungin siya ni, hallelujah, ni Melchizedek sa daan, di ba? Na-recognize na yun ang Panginoon. Kaya na-recognize din niya si Elohim bago ibigay sa kanya yung promise. Amen. Dahil siya ay nananampalataya at siya ay naghihintay sa pagbabalik ng Panginoong Hesus Kristo. Amen. Purihin ng Panginoon. Hallelujah. Sa pagtatapos, mga kapatid, Hebrews 11 verse 1. Hallelujah. Kung ano ang kailangan natin. Hallelujah. Walang ibang bagay na makakapag-connect sa atin sa Panginoon, kundi ang faith. Now, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Amen? For by it the elders obtained a good report. Amen? Sa pamamagitan lang ng pananampalataya, mga kapatid. Katulad nga ng inawit natin kanina, only believe, all things are possible. Amen. Purihin ng Panginoon. Hallelujah. Sa gabing ito, hallelujah, dito na po natin ito tatapusin, mga kapatid. Naway, hallelujah, pinagpala tayong lahat sa gabing ito. Amen. Hallelujah. Hallelujah, awitin natin ulit yun, mga kapatid, yung only believe. Bago tayo manalangin. Hallelujah. Purihin ng Panginoon. Chorus lang, Brad. Patayin natin yung chorus.
Hallelujah. Let's worship the Lord. Sige Brad, umpisahan natin sa umpisa. Hallelujah. Is His name. Hallelujah. Glory. Hallelujah. Oh, fear not, little blood, from the cross to the throne. Oh, from death into life. Oh, He went for His own. All power in earth, all power above is given to Him for the pluck of His love. Only believe, only believe, all things are possible. Only believe, only believe, only believe, all things are possible. Only believe. Jesus is here. Hallelujah. Jesus is here. Jesus is here. All things are possible. Jesus is here. Jesus is here. Oh, Jesus is here. All things are possible. Jesus is here. Tayo yumuko, tayo manalangin sa mandali mga kapatid. Hallelujah. Panginoong Hesus Kristo, kami po ito sa pusong nagpapasalamat, Panginoon, at kami sinamahan mo sa gabing ito. Hallelujah, Lord. Salamat sa iyong salita ng buhay, Lord, na tunay, Lord, na naging kalakasan sa amin, naging inspirasyon sa amin, Lord God. Salamat, Panginoon, sa lahat ng ito, Panginoon, na yung, hallelujah, inhanda sa amin sa gabing ito. Hallelujah, dalangin namin, Lord, na it will not just fall on our deaf ears, Lord God, because ito'y, hallelujah, hallelujah, ito'y mahulog sa aming puso, Lord. Ito'y mag-manifest on a good ground, Lord God. Ito'y maipamuhay namin, Panginoon. At ito'y maging parte ng aming pagkatao upang kami maging sakdal kagaya ng aming Panginoong Hesus Kristo. Lord, ako'y humingi ng kapatawaran, Lord God, sa mga aspeto ng, hallelujah, pananalita. Hallelujah, ako'y nagkulang. Kung meron man ako nasambit, Panginoon, na hindi galing sa iyo, Panginoon, ako'y patawarin mo. Hallelujah. Hallelujah, kung meron man akong kaisipan, Lord, na na-implik o na nasabi, Panginoon, sa pulpitong ito, Lord, ako'y nanghingi ng mayamang habag, Panginoon. Hallelujah, dalain ko, Lord, na hallelujah, sila ang aking mga kapatid, Lord God, ay na-ignite ang pananampalataya sa panamagitan ng iyong salita, Lord God, na yung pinagkaloob sa amin sa gabing ito. Kaya, Panginoon, ito'y gabi ng aming panalangin, Lord. Napakarami naming pangangailangan, Panginoon. Napakarami naming, hallelujah, kahilingan, Lord God. Napakarami naming, hallelujah, mga kapatid na pinapanalangin, Lord God. Mga may karamdaman, mga hindi hallelujah, nakapanambahan, Panginoon. At kami nananampalataya, Lord God, na ito'y, hallelujah, yung tutugunin, Panginoon. Hallelujah, according to your perfect will. Hallelujah, Lord God. Salamat, Panginoon, sa gabing ito. Naway, hallelujah, ang pagpapala mo, Panginoon, ay aming baunin, Lord God, sa aming pag-uwi. Hallelujah, ang kapayapaan, ang pagpapala, Panginoon, ang pag-ibig na iyong pinagkaloob sa amin, Lord God. Amin pong ipinagkakatiwala sa iyo ang the rest ng, hallelujah, ng
portion ng service na to, Lord, sa aming pananalangin para sa aming mga kapatid. Hallelujah, kami samahan mo, pangunahan mo, Panginoon. Hallelujah, hanggang sa matapos ang gawain ito. Hallelujah, we give you all the thanksgiving and the glory and the honor. Hallelujah, in the blessed name of the King of Kings, the Lord of Lords, our Lord Jesus Christ, our Savior. Everybody says, Amen. Praise God. Amen. Tayo po idalako na sa ating, hallelujah, panalangin. Kung meron po